Isa sa madalas pag-usapan ng mga tambay o di naman kaya ay mga tsismosa ay ang bakanteng lote malapit sa tindahan ni Aling Mary, kung saan tumatambay ang mga nanay at kalalakihan. Marami raw kasing nagpapakitang mga nilalang na nakakatakot. Ilan lang dyan ay ang kwento ni Aling Ana na nakatira raw ang isang white lady. Si Mang Agustin naman ay nakakita ng paring walang ulo at marami pa. Noong una ay hindi ko pa pinapansin ang ganyang kwento dahil para sa akin ay gawa-gawa lang yan ng mga walang magawa at para lang may mapag-usapan. Pero dahil ako ay isa sa kanila ay naging totoo na rin at naging bukas ito para sa akin. Isa nga ito sa pangyayaring hindi ko may paliwanag dahil wala nang ibang madaling daanan at tanging ito na lamang malapit sa nasabing nagmumultong bakanteng lote. Wala akong nagawa kundi dumaan dito o masabi nating shortcut papunta sa amin. Naglalakad ako nang may matanaw akong isang ginang na nakatayo. Naka all black siya, simula sa suot niyang belo hanggang sa sapatos. Nang nasa tapat na ako ay bigla niya akong nilapitan. "Ining, baka pwede mo naman akong samahan. Diyan lang sa may sementeryo malapit sa may bakanteng lote." Natatakot ako kasi dahil mag-isa lang ako at naghihintay niya ako ng dadaan para may masabayan ako. Sambit ni ate sa akin. "Bakit po ba kayo pupunta dyan sa sementeryo ng 10 oras ng gabi? Hindi po pa pwedeng ipagpabukas nyo na lang po ang pagdalaw?" Tanong ko sa matandang babae. "Hindi, ining eh. Diyan ako nakatira." Nagtataka naman ako. Malapit lang ang bahay namin dito at bawat nakatira sa area namin ay kilala ko at alam ko ang mga muka, pero siya ay ngayon ko lamang nakita. Ganun pa man ay sinamahan ko pa rin siya. Nang nasa sementeryo na kami ay nag-uusap kami ng mga bagay-bagay. Napalingon ako sa may bandang damuhan dahil parang may gumagalaw. Pero wala naman pala. Imahinasyon ko lang siguro. Nang nasa harap na kami ng bakanteng lote ay bigla siyang nakaisip na magpaalam na sa akin. "Ineng, salamat ha. Okay na ako rito eh. Teka, ano nga palang pangalan mo? Para naman may kakilala na ako rito at pinsan naman ay magpapasama ako kapag gusto kong mamasyal." Ako po si Joy." "Kayo po?" Masayang tanong ko. "Ako naman si Cecilia Suarez." "Sige na, paalam." Sambit ng matanda habang lumalakad ng papalayo sa akin. Pabalik na ako sa pinanggalingan ko kanina nang bigla akong matisod at madapa. Aray! Bad trip naman oh. Ano ba itong nakapakan ko? Nakakapangilabot ang sumunod na nangyari. Dahan-dahan kong inalis ang isang tipak ng semento. Pero hindi ito ordinaryo. Isa itong lapida. Nang aking tingnan ay nakalagay ang pangalang Cecilia Suarez, 1943 to 2015. In loving memory. Halos manlaki ang mga mata ko kasabay ang pagtaasa ng mga balahibo ko.
May nakita akong paa sa harap ko kaya tumaas ang ulo ko para tingnan at para akong atakin sa puso ng nakikita ko. Si Aling Cecilia na kasama ko kanina ang nakita ko sa harap ko. Sabay sambit sa akin ng, "Ineng, mag-iingat ka. Baka naman masira mo yung nitso ko." Hindi ako nakapagsalita sa sobrang takot.